Kanina, ako yata yung hindi naman very first time na dumating ako ng kauna-unahan sa lugar na ito. At dahil madilim at maulan, ay dumating ako na nagtanong sa sarili. Sabi ko, umalis ako, I've been checking my cellphone. Baka lang naman, may nag-postpone. Kasi nga, ang lalakas ng ulan, di ba? Nagkokos ng mga maraming baha ngayon eh. So pagdating ko dito, and within myself din, natawa ako. Kasi ganito ang pangyayari. Dumating ako, nakita ko si Kuya Ben. Nagwawalis. The church is closed. Then I thought, postpone ba? Hindi pa niya ako namumukhaan. Tumingin sa akin. Kasi walang ibang rider, walang ibang sasakyan. Ako lang nandiyan sa tapat. Sabi sa akin ni Kuya Ben, kasi naka-helmet pa ako, papasok ka? Sabi ko, iniisip ko, papasok ako, baka walang gawain kasi close nga yung pinto. Sarado. Nagwawalis lang siya. Tapos, hindi pa siya naka-dress code nga sa pag-church. Then maya-maya, may nagdating na. Sabi ko, hindi naman pala ako nagsosolo. Siguro talagang may gawain ngayon. Kasi minsan ang panahon sabi ko baka na-delay lang si pastor nandito na ako, on the way na ako. Hindi na ako pwedeng magbukas ng cellphone, baka biglang nagbago ng isip. Hindi naman COVID kaya siguro wala namang postponement, di ba? So, sino nag-isip ng ganon? Walang gawain ngayon. Siguro yung wala ngayon, ano? Yun ang nag-postpone. Yung wala ngayon. O, di ba? Wala sila eh. Wala naman nag-chat, di ba, na walang gawain ngayon. Okay. Ano na-miss nyo ngayon? May nami-miss ba kayo? Ako may na-miss eh. May nami-miss. Kayo, wala? Wala kayo nami-miss? Hindi nyo namimiss yung katabi nyo? Wala ngayon? Ang namimiss ko ngayon, dahil sa haba ng ulan, it was almost a week. Di ba? Namimiss ko ang sikat ng araw. Oh, kasi ang daming apektado. Tingnan nyo, baka yung mga kapatid natin naka-online, they were still wearing their pajamas, lying on their beds, humihigop ng hot coffee and chocolate with suman. Di ba? Hindi natin alam. But sayang, hindi nila makikita si Jesus today. Sabi ng isang pastor, if you will not attend the Sunday service, you will never see Jesus. Kasi ang mga anak ng Diyos na naririto ngayon, kakatagpuin ni Jesus. Yun lang yung handa, nakatagpuin ni Jesus. Okay. Purihin ang Panginoon. Someone is praying and asked the Lord, sabi niya, Lord, why did you bring me in this stormy sea? Ba't mo ba ako dinala dito sa masalimuot, maalon, nagagalit na dagat? Sino na nakasakay ng bangka, barko, darko, na nagngangalit yung kanyang biyahe? Isa, dalawa. Di ba nakakatakot? Ako one time din tapos ang imagination ko baka may pating. One time napapunta kami ng Negros Oriental yata yon or Occidental. Ang Occidental yata, doon yata may maraming pating, pero Oriental wala. Wala yata. Dolphin yata ang meron. So, mahilig pa akong manood ng mga Diyos nung araw. Yung kinakain ng buo yung pating, iluluwa yung kamay. Diba? Ganun ang imagination ko na one time ako napunta ng Mindoro, Occidental. Ayun. So ito sabi nung nagpipray, Lord, ba't mo ba ako dinala dito sa nagngangalit na karagatan? You know, kung ano ang sagot ng Panginoon sa kanya?
Sa tanong niya? Sa buhay natin ito, mga kapatid, ayaw natin ng stormy seas. Di ba? Sa totoo lang, hindi natin gusto yung mga masalimuot na buhay. Gusto natin mapayapa parati. Pero alam niyo, sagot ng Lord sa lalaking ito na nagpipray at nagtanong sa kanya, you know why? Bakit kita dinala sa masalimuot at nagangalit na dagat na ito? Because your enemy can't swim. Ang kaaway mo, ang dyablo ay hindi marunong lumangoy. Minsan, hindi natin alam yon. Nagre-reklamo lang tayo sa buhay. Even though we're praying, pero marami tayong mga murmuring sa buhay. And some time ago, ganun din yung isang tao na nagsasabi na bakit gusto ng when you pray daw, you should go up high. Kailangan daw talagang pumalaot ka ng mataas na mataas sa iyong buhay pananalangin. Alam nyo kung bakit? Alam nyo kung bakit? Kailangan sa prayer natin, pumalaot tayo ng mataas na mataas. At kung hindi pa tayo umaabot sa mataas na yon, up to the presence or to the throne of God, kailangan hindi tayo bababa sa level na yon. Sapagkat ang sabi po, hindi na makakaabot doon ang demonyo. Mga kapatid, kapag tayo ay nananalangin at dumadaan, pumupunta sa mga lugar na hindi kaya ng dyablo na abutin tayo, we are too much blessed. Doon lang natin na-encounter ang Diyos. Actually, kanina doon sa opening songs natin, as we sing that song, ina-analyze ko po yung mga lyrics. Sabi ko, Lord, this is one of our challenge. Para bang nabasa niyo yung lyrics, di ba, habang kinakanta niyo? Ina-analyze niyo yung mga lyrics na ito? Ha? Parang china-challenge mo ang Diyos na ibuhos niya yung kanyang buong kapangyarihan. Bakit naman itinaon niyo pa sa akin? Dapat sa mahal na lang nating pastor. Parang you want revival, you want the touch of God, you want the power of God. Ang tindi ho ng lyrics, mga kapatid. You are inviting the Holy Spirit. But are we ready? Ready ba tayo doon, mga kapatid? Handa ba tayong saluhin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu? Handa ba tayong mapuspos ngayon? Ha? Handa ba tayo? Hindi lang tayo naging handa sa pagkanta, kundi mismong sa pagkilos na ini-invite natin yung banal na Espiritu doon sa pamamagitan ng awit natin na nakikita natin yung mga lyrics. Great challenge po yun. You inviting the Holy Spirit to pour out His full power. Di ba? So, how's your prayer life today? Ulitin ko lang yung tanong ng ating minamahal na pastor last Sunday. Sino ho rito yung nabuburyong na dahil sa topic na prayer? Ha? Yung parang nagpaksiw ka, 5 araw na, hindi pa ubos, yung bukas paksi uli, sa susunod paksi uli. Kada Sunday, prayer uli, and prayer pa rin uli. Sino ho dito yung parang nagsasawa na raw? Ha? Nagsasawa na ho ba tayo na makinig sa mga titles, sa mga topics natin about prayer? Pag nagsawa ka po, mga kapatid, be sure your prayer life must be pumapailan lang na. Okay.
Hindi po masyadong malayo yung aking nais i-share sa inyo. Last time, yung text po natin came from Matthew chapter 6. Di ba? Same chapter. Chapter 5, verse 6. At ngayon naman, it's coming from verses 7 and 8. Ano po yung mapapansin natin dito? Again, gusto ko lang pong basahin dahil napakaiksi lang naman. At siguro wala naman kayong masyadong lakad ngayon dahil maulan, masarap mag-stay dito ngayon sa gawain. Okay, sabi po dito, again, in Matthew chapter 6, verse 7 to 8, "But when you pray, do not babble repetitiously like the pagans, for they think that because of their many words, they will be heard. Therefore, do not be like them, for your Father knows what you need before you ask." Sa ERB or Easy to Read Bible, may iba ring salin ito. Sabi rito, "And when you pray, don't be like the people who do know God. They say the same things again and again. They think that if they say it enough, their God will hear them. Don't be like them. Your Father knows what you need before you ask Him." Sa Biblia, na ang dating Biblia, ang sabi po, "At sa panalangin ninyo, ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit na gaya ng ginawa ng mga hentil sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didinggin sila. Huwag nga kayong magsigaya sa kanila sapagkat talastas ng inyong Ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago ninyo hingin sa kanila." And the last translation, sabi po sa ESV, "And when you pray, do not heap up empty phrases as the Gentiles do, for they think that they will be heard for their many words. Do not be like them, for your Father knows what you need before you ask Him." Praise God. Anong makikita niyo po dito sa dalawang talatang ito? Last time, nung po sa mga ilang na ibahagi ko po sa inyo, ay yung the word na when you pray. And dito, makikita rin natin, inulit ng ating Panginoon, "But when you pray." So, mapapansin natin dito marahil is the focus changes, no? From hypocrites to Gentiles. Doon sa mga binasa kong mga translation, may isang nagsabing Gentiles at yung dalawa ay nagsabing pagans. Mga taong, sabi ni Jesus, do not be like them who do not know God. Huwag kayong gumaya sa mga taong hindi nakakakilala sa Diyos. Again, ang mga audience po rito sa aklat ng Gospel in Matthew ay mga Jewish people, mga Israelita po ito, na ang kanilang background ay malapit sila sa Panginoon, malapit sila sa Diyos. They have the law. Di ba? At kung ikukumpara sa atin, tayo yung mga taong malalapit din sa Panginoon ngayon because we are born again. We are Christians, we are believers. But sometimes kaya na nagagaya tayo kung paano manalangin sa mga pagans. Yes, dati po, we are Gentiles, we are pagans. Kapag tayo nanalangin, we're using babbles, mga babbling words, too much words. But now, as a Christian, as a believer, nagagaya pa rin ba tayo ngayon sa dati nating buhay? Pag tinanong natin, pag inisip po natin, parang, hindi ba marunong manalangin itong mga taong ito, itong mga Hudyong ito, kung bakit ang Panginoong Hesus mismo ay nagtuturo kung paano magsabi na huwag kayong gagaya sa mga taong hindi nakakakilala sa Diyos.
Sila yung mga taong very close sa Diyos. At alam din nila yung mga taong nakapaligid sa kanila ay kung paano yung way ng kanilang pananalangin. Pero bakit nga ba nagturo ang ating Panginoon sa mga Hudyong ito? At bakit nga ba nais tayong turuan ng Panginoon ngayon as a Christians kung paano ang pananalangin? Meron bang mga rules na dapat tayong matutunan? Kung ayaw mang sundin, at least we know the rules. Kung ano yung katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos na pananalangin. At maiwasan natin mga kapatid, yung mga masyadong mabulaklak na mga pananalangin na hindi naman katanggap-tanggap na sa ating Panginoong Diyos. Kaya marami pong mga kamanggagawa nating mga kapastoral na nagtuturo na it is better to pray using the scriptures. Pero may mga tao rin na nagpipray gamit ang scriptures pero hindi rin parang katanggap-tanggap. Di ba? So, mamaya siguro madaanan natin. Okay. Among the religious, there is often a tendency to word long prayers, particularly in public. Madalas, sinusukat ng mga tao ang mga panalangin. Sa impluwensya at haba nito. Iniisip na ang haba ay nangangahulugan ng devotion. Pagka nga naman nanalangin ang isang kilalang tao, and minsan ay napaka-fluent at maayos yung pagkakaayos ng mga panalangin, di ba? Parang wow, parang yung devotion niya kakaiba. Kahit mahaba, pag maganda sa pandinig dahil may impluwensya yung nagpipray. Sino ho dito minsan nadadalaw sa panunood sa impeachment hearing ng Vice President ng Pilipinas? Na kapag sila nag-opening talaga naman, they are senators. They are very fluent. Talagang napakahusay mag-pray. At kahit na nga minsan may napanood ako na iba-ibang religious leaders yung nagpipray, magpipray ang Muslim, magpipray ang Baptist, magpipray ang born again. Ang napapansin ko doon, ang galing nilang manalangin, kahit mahaba. Sa palagay nyo, katanggap-tanggap ba kaya kay Lord John? Hindi natin alam. Baka. Ang napansin ko lang doon, ang lahat, ang turo kasi sa atin, pag ikay nag-close ng prayer, in Jesus' name, sa kanila wala. Pagkatapos mag-pray, salamat po, tapos. By the way, ingat sa paggamit ng salamat, Diyos ko, salamat po ha, mag-iingat kayo doon. Mag-iingat kayo sa paggamit ng Diyos ko, salamat po. Ayan. Pero hindi ako pupunta doon, next time. Okay, Ecclesiastes chapter 5 verse 2. Sabi po dito, be not rash with your mouth, nor let your heart be hasty to utter a word before God. For God is in heaven and you are on earth. Therefore, let your words be few. Ipinaliwanag ni Kristo ang usapin ng napakasimple ngunit matatag. Dito sa Ecclesiastes, parang pinaalalahanan tayo na sa pananalangin, huwag tayong masyadong magmadali sa pagbubuka ng ating mga bibig. Have you heard the saying na kaunting salita, kaunting mali? Maraming salita, maraming mali. Balik na rin ko, maraming salita, maraming mali. Konting salita, konti mali. Di ba may kasabihan tayong ganyan? Parang dito nanggaling na pinapaalalahanan tayo ng Ecclesiastes na mag-ingat tayo sa mabilis na pagbubuka ng ating bibig. Kaya naman, ang ating Panginoong Hesus sa usaping ito ay nagturo ng napakasimple pero matibay, matatag.
Now, ang titulo ng maririnig niyo po today is about rules for prayer. In verse 7, Christ said, when you pray. When you pray. The questions, what are the rules for prayer? Meron bang rules sa pananalangin? Tayo ba pagka sa mga private prayer natin o personal prayer natin or even sa public, may rules ba tayong sinusunod? Sometimes, kung ikaw ay makikinig sa prayer, particular dito dito sa church, yung mga nag-o-opening, kung i-ratio natin o gigrade natin, mahaba ba? Mahaba sila mag-pray? May mga nag-o-opening prayer ba na sometimes parang intercessory ang dating? Can we make it short? Para bang sa testimony, yung keys, keep it, tama ba yon? Keep it short. How about sa public prayer? Kapag ikay nakatayo dito, are you using long prayer or short? Ha? Pag tumayo ka ba dito ay para kang intercessory, from the start talaga namang hinalughog mo ang buong kalangitan, mapatayo si Lord para mapababa mo rito at mahingi ang presensya ng Diyos sa pananalangin. But how about doon sa mga nilalaman? Kasama ba ang puso mo doon sa long prayer? O mas kasama mo ang puso mo doon sa short prayer? Is there any rules for prayer? This is my proposition. Simply follow the 3 great rules. Number one rule in verse 7. But when you pray, do not babble repetitiously like the pagans, for they think that because of their many words, they will be heard. Parang pag tinignan natin, sinasabi ni Jesus, yung mga nasa labas, huwag nyo silang gayahin. Kung paano sila manalangin. Kasi galing nga doon sa turo ng hypocrites eh. Hypocrites love praying outside the church. At sabi ko nga po, mayroong mga religious sect na they love to pray na nasa public po talaga. Halimbawa, may nagtanong sa akin, ilang beses daw nagpipray ang mga Muslim. Sabi ko, 6. Kasi yung iba talagang 6. Pero usually 5 times sila nagpipray. Ang ganda sana, kung yung 5 times na sila nagpipray, nagagawa natin ito in private. Wow! Palagay ko, you are above the throne of God. Talagang lampas-lampasan ka sa langit. But at least, when you fall, langit pa rin ang babagsakan mo. Di ba? Kaysa doon sa hindi ka umabot ng langit, pagbagsak mo, ewan. Mas maganda na yun, lumampas ka sa throne of God. Masalo ka ni Lord. Kung hindi ka umabot, yung prayer mo, ang haba nga, hindi naman umabot. But in a simple way, kahit maiksi lang, pero andun ang puso mo, napaka husay po nun. Okay? So, yun po, when you pray, do not babble repetitiously. Babbling, paulit-ulit. Okay, number 1, do not use meaningless repetition. Meaningless means to babble much, to use many phrases, to say idle things, to say meaningless things. Minsan po ba sa ating pribadong pananalangin, o kaya sa observation natin dito mga kapatid, pag tayo nagpipray, meaningless, very meaningful pa ba yung sinasabi natin dito? May halaga pa ba yung pinagsasasabi natin? Kapag tayo ay nagpipray, so yun ang ibig sabihin. Again, it means saying the same words over and over again na hindi kasama ang puso at isip sa sinasabi. Na-experience niyo po ba yon? Personal? Na nagpipray ka but your heart is far from your heart. Your words. Your heart.
your mind, malayo doon sa sinasabi mo. So may ilang mga bagay na nagdudulot ng walang laman na pag-uulit o mga empty repetition. Number 1, memorize prayer. Under ng pinakang number 1 po natin, yung major points natin, memorize prayer. Just saying the words of a form prayer. Halimbawa, the Lord's Prayer. Yun po yung sinasabi natin. May mga taong gumagamit ng scripture. Wala namang masama dito. Ngunit, dapat itong ipanalangin ng buong puso at hindi lang inuulit ng walang iniisip sa likod ng mga salita. That is memorized prayer. So wala pong masama kung ipanalangin, gamitin sa panalangin yung the Lord's Prayer. Kaya lang, dapat may iniisip ka kung ano yung nasa likod po nito. Okay? Hindi lang siya memorize. Maraming gumagamit nito. Maraming nananalangin nito. Pero anong effect? Ano ang dating? Una sa Diyos. Una sa ipinapanalangin mo, may pagpipray ka, gagamitin mo yung the Lord's Prayer. Di ba? Wala. Meaningless. Number 2, well-worded prayers. Ano po ito? Yung mga isinulat, yung written prayer, mga kapatid. Maaring ang mga salita ay descriptive at maganda ang pagkakaayos, ngunit ang puso ang dapat na nag-aalay ng panalangin. Hindi ang isipan at ego. Ang ganitong panalangin ay empty. Isinulat na nga, empty pa rin. Di ba? Parang ang pangit naman. Nabigyan ka ng pagkakataong isulat, empty pa rin. Number 3, ritual prayer. Panalangin paulit-ulit sa parehong okasyon. Yan. Number 4, thoughtless prayer. Speaking word while our minds are wandering. Being tired is no excuse. Mas mabuting huwag nang manalangin kaysa manalangin ng hindi tapat. Ito yung mga taong nagpipray na masabi lang na nagpray pero hindi tapat ang puso. Wala yung puso niya doon sa kanyang prayer. Kaya po, thoughtless prayer. Mahirap pong manalangin pag pagod. Pero wag mong pilitin. It will become thoughtless. How many times ko bang naibahagi? Nung one time na nagpipray po ko, sa prayer ko po, dahil siguro sa pagod, dahil yung isa ko sa Bible study, from Marikina to Paranaque. Paranaque to Marikina. Minsan nga pauwi ako, nakakatulog na ako, and thank the Lord dahil nanggigising yung konduktor at sisigaw ng farmers na! Lahat ng farmers, baba! Ang sarap na ng tulog ko, ay paano kung nagising ako, bagyo na. Ay ang pamasahe ko, sakto lang po yun, mga kapatid, walang pangmani. Walang pangmani. Doon sa pamasahe kong yun, eksakto. Kaya yung sobrang hawak ko sa bulsa, walang bitawan yun. Kasi pag sumobra ako ng biyahe, lakad ako pabalik. Ganon, kahigpit ang panahon na yun. Ha? Sa sobrang pagod, pag uwi ko, I tried to pray. At sabi ko nga, nagkapag-pray ako, nabanggit ko na, Lord, pati po yung alamang namin, pagpalain nyo. Doon ako nagulat, doon ako nagising. Bakit ko pati alamang ipinagpipray ko? You know, after that, sabi ko, Lord, tulog na lang ako, pagod na po talaga ako. Hindi nakasama yung puso ko, wala nang laman yung aking isipan. Dahil nag-aagaw na doon sa antok ko. Huwag lang masabi na nag-pray tayo, mga kapatid, para pag tinanong ka ni Pastor, nag-pray ka ba? Kamusta yung prayer mo? Huwag mong gawin yun. Sayang. Sayang ang oras mo. Sayang ang panahon mo. Hindi ka pakikinggan ng Diyos. At mas maganda pa sabihin mong, Lord, tutulog na lang ako at bukas, agahan ko ng gising. O sino ang maagang gising dito dahil hindi nakapag-pray kagabi? Dahil napagod. Kasarapan pa naman ang pagtulog ngayon, mga kapatid. Sarap magbalot ng kumot. Kaunting hangin lang ng electric fan. Malamig na. Matutulog ka na. Di ba? Ang challenge ngayon, matindi.
Tatayo ka ba o hindi ka tatayo? Magsisimba ka ba o hindi magtatayo? Ay, magsisimba. Yun ang labanan ho ngayon pag panahon ng tag-ulan. Sino nag-pray kanina bago magpunta dito? Kung yung katabi mo, nagtutulo na ang laway, pakikitapik mo naman, no? Okay, thoughtless prayer. Number 5, habitual references. Anong ibig sabihin nito? References to God, gamit yung nakasanayang pagtukoy sa Diyos. Ano yung mga kinasanayang pagtukoy sa Diyos pag nagpipray? Ang mga empty repetition tulad ng Lord, Lord, Lord. That is empty repetition. Kinasanayang paggamit sa salita na Diyos. Tandaan nyo yung hindi makapasok sa langit, ito yung pinuna ng Panginoon. Not everyone who call me Lord, Lord shall enter into my what? Saan daw hindi papasok? Kingdom? Heaven? O, di ba? Naalala ko yung isang na-assign sa public prayer, sa pulpito. Talagang bago mag-umpisa ng kanya sasabihin, ilang beses niyang nabanggit yung Lord, Lord, hallelujah, Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tinanong ko after the service, sabi ko, ba't ka nung ka mag-pray? Pastor, ninenervyos po ako para mawala lang yung nervyos ko. Pampalakas ika nga ng loob. Sino nagka-experience yun dahil sa nervyos? Naiintindihan naman ng Lord yun, pero pag matagal na, pambihira naman. Talaga namang Lord ka pa rin ng Lord. Lord, empty words na po yun na mga kinasanayan. Habitual references to God. No, yung paggamit ng Lord here, Lord there. Diba? So how little thought is really given to approaching Him whose name is Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Mas mainam pa ito Kaya lang minsan, habitual nga. So now, ito naman po yung mga ilang mga bagay na pipigil sa atin na gamitin ang mga empty repetition prayer. Number 1, a genuine heart. A genuine heart means tunay na nakikilala ang Diyos ng personal at may moment by moment na pakikipag-ugnayan sa Kanya buong araw. Hallelujah! Again, moment by moment, day after day, may ugnayan siya sa kanyang Diyos sapagkat kilala niya ang Diyos. Para ba sinabi ng ating Panginoon dito sa mga talata na ating binasa na hindi kayo nakakakilala sa Diyos, nakalimutan na niya ang Diyos. Kaya ang Panginoong Yesus nagturo sa kanila, when you pray, huwag niyong gayahin yung mga pagans, huwag niyong gayahin yung mga Gentiles. Hello, you are Jewish people. Malapit kayo sa Diyos. Huwag niyong gayahin yung mga taong hindi kilala ang Diyos. If your heart is genuine, personal mong kilala ang Panginoon. Moment by moment, you know Him. May pakikipag-ugnayan ka sa Kanya buong araw. Second, thought and concentration. Really focusing upon what we are saying. Kung yung kanina, thoughtless prayer, kung pagod ka, matulog ka na lang, ito po ay kailangan yung thought and concentration. When you decided to pray, pray. Concentration. Focus. Kaya maganda rin po kung gagamit siguro tayo ng mga prayer list natin para yung concentration natin nandoon.
Kung kaya naman ang mind mo na walang prayer list, okay lang. But at least, you have to focus. Kailangan mong manalangin ng totoo at tapat sa Panginoon kung ano yung sinasabi mo. Huwag kang manalangin kung idudulog mo sa Panginoon na parang wala lang. Gusto mo pala sa Lord ay motor, tapos pinagpipray mo ng bibig at isip mo ay kotse, parang malabo yata. Wala ka sa focus. So dapat may focus. Concentrate. Number 3, desire for fellowship with God. Taus-pusong nagpipray at seryoso. Well, bakit, Pastor? Meron bang nagpipray na hindi seryoso? Abay, ewan. Tanungin ko yung sarili ko, am I praying seriously? Kayo, di ba? Ako naniniwala, nagpipray kayo ng seryoso. Taos puso. So desire for fellowship with God. And last, preparation. Pang-apat, para maiwasan po natin ang mga bagay na pipigil sa atin sa paulit-ulit na pananalangin. Preparation, preparing ourselves for prayer by first meditating God's Word. Inseparable po, pag nagpipray ka, may Bible. Pag may Bible ka, may prayer. Sapagkat kung nagbasa ka ng Biblia without prayer, you are like a little lamp without fire. Nagbasa ka ng Bible, that is good. Pero walang panalangin, ang katulad mo, kapatid, ay isang ilawan na may apoy, pero aandap-andap. At kung ikaw naman ay nanalangin without the scriptures or Bible, katulad mo'y isang ilawan na maliit, na may kaunting liwanag, pero walang lagablab. Walang burning fire. Pero ilawan ka. So ang panalangin ay pinaghahandaan. May pagtatalaga ng sarili. Ang panalangin kasama ang salita ng Diyos. Meditate. Alam niyo po, parang ano din yan eh. Pag ikay nag-worship leading, hindi mo makokopya, mga kapatid, yung pagsamba ng nakita mo. Kahit umattend ka ng mga worship symposium, ang makikita mo lang, you're enjoying music. You're enjoying na nakikita yung mga taong sumasabay sa mga kanta. Pero yung totoong pagsamba, mga kapatid, hindi mo matututunan yan unless nasa iyong personal na pagsamba sa Panginoon, gamit ang Biblia, hindi mo mararanasan ang genuine worship sa Panginoon. Kasi yung scripture ang magtuturo sa iyo kung ano ang totoong pagsamba at paglapit sa Diyos. Ganon din po sa panalangin. Kaya napakahalaga. Panalangin, Biblia, panalangin. Note, babbling repetition, hindi sinabi ni Jesus na mali ang mga ito. It is not wrong. What is wrong is vain, empty, thoughtless, meaningless, and foolish repetition. Christ Himself used repetition prayer. Naalala niyo po yon? Binanggit na rin po ng ating mahal na pastor, ang ating Panginoong Hesus ay nag-uulit din ng panalangin. May mga inulit siyang panalangin. In Matthew chapter 26 verse 44, so Jesus left
them and went away one more time and prayed. This third time he prayed. He said the same thing. So, nakita natin ang ating Panginoong Hesus, ano yung pinag-pray niya? Na inulit niya? At the third time? Pero hindi empty. Hindi meaningless. Kaya nga yun, that time ay talagang yung kanyang pawis ay animoy dugo. 3 ulit niyang hiningi sa kanyang ama na hanggat maaari. Pero sinabi niya din ng 3 ulit, not my will, but your will be done. So did Daniel, chapter 9, verse 18 to 19. So did in the Psalm 136, verse 44. Ito yung mga pag-uulit. Pero hindi po siya meaningless. Number 2 rules. Do not speak much. Again, in verse 7, but when you pray, do not babble repetitiously like the pagans, for they think that because of their many words, they will be heard. Do not speak much. God does not hear a person's prayer because it is long, kundi dahil ang kanyang puso ay tunay na ibinuhos sa Diyos. Wala pong kinalaman ang haba ng panalangin, pero ang tapat na puso ang higit na may kinalaman. Long prayers is not forbidden. Ang ipinagbabawal, mga kapatid, ay ang ideya na ang mahabang panalangin ay automatikong naririnig ng Diyos. Bago pa lang tayong mag-umpisa, iniisip na natin, mahaba yung panalangin natin, pakikinggan tayo ng Diyos. In Luke chapter 6, verse 12, Christ prayed all night. Acts chapter 2, sa mga following verses, the early disciples prayed and fasted and sought God for 10 days and nights, waiting for the coming of the Holy Spirit. Alam niyo, nung muli kong mabasa itong Acts chapter 2, itong story na ito, doon ko lang sa paulit-ulit na napansin na 10 nights, 10 days, they prayed sa paghihintay ng banal na Espiritu. Ipinangako ni Jesus ngayon, 10 days silang mag-aantay para tanggapin yung pangako ni Jesus sa araw na iyon. Ito yung panalangin. Yung maiksi nilang panalangin, same prayer, pero ang hinihingi nila ay yung panalangin ni Jesus para sa kanila. 10 days, waiting for the coming of the Holy Spirit. Ang maling ideya doon, yung pagkasabi ni Jesus na tatanggapin niyo yung banal mong Espiritu, banal na Espiritu, mangyayari na mamaya o bukas. Pero 10 days pa. With the same prayer, but I believe it is so short. Not too much word. Doon sila nagbase sa sinabi ng Panginoon. Mga kapatid, tatanggapin natin ang Holy Spirit. Let's wait for the coming
of His promise. A believer should seek God, and seeking should be often. Ephesians chapter 6, verse 18. Pray in the Holy Spirit at all times. Pray with all kinds of prayers and ask for everything you need. To do this, you must always be ready, never give up. Always pray for all God's people. Take note this, mga kapatid, 2 times binanggit yung always, and another word is all times. So ang paglapit sa Panginoon dapat ay madalas. Never give up. But do not use too much words. Why do some pray long prayers? Bakit nga ho ba, sabi natin, hindi maiwasan ang manalangin ng pagkahaba-haba? Well, in 15 minutes prayer mo, mga kapatid, marami ka na naipag-pray. Sino yung gumagamit dito actually, every 3 months, nagpapalit tayo ng mga items po doon sa prayer list natin sa community. Sino ang gumagamit nito in private? Kaya po sinasabi ng ating minamahal na pastor na, pagkatas ng community, inyo na yan, iuwi nyo na yan. Hindi para ipambalot ng tinapa. Hindi para ipambalot ng pandesal na babaunin mo kinabukasan. Pinauuwian para ipagpatuloy ang panalangin. O aminin, sino dito ang pinaglagyan ng mainit na kaldero yung prayer list natin? Ginawang pot holder. Wala. Fine. So why? Why do some pray long prayers? Number 1, some feel long prayers convince God. Akala nila dahil sa haba ng kanilang panalangin, makukumbinsi nila ang Diyos. Second, some feel long prayers to explain the situation. Remember, ang Diyos ay Diyos. He is the God of the beginning God. Walang hanggan ang ating Diyos at napakapalad nating mga mananampalataya. Sapagkat meron tayong Diyos na makapangyarihan, na nakakaalam ng lahat ng bagay. Omniscient, omnipotent God. Pero sa panalangin natin, minsan nagbibigay tayo ng mga information sa Diyos. Lord, gusto ko po ng ganito, gusto ko kulay blue. Yan din ho yung natutunan ko kasi yun ay tinuro sa akin noon. Kailangan very specific. Kapatid, hindi ba alam ng Diyos kung ano yung specific na daladala ng puso mo at kailangan mo pang i-explain sa Diyos? Di ba? Lord, I want motorcycle, yung dalawang gulong, kulay black yung huli, unahan ay kulay puti. Gusto mo at alam ng Diyos, you want motorcycle. Gusto mo may preno o wala? Sasabihin mo, Lord, gusto ko motorcycle na may preno. Huli at harapan. Alam ng Diyos na gusto mo motorcycle na may preno, harap at likuran. You don't need to explain yung mga bagay na ito para humaba pa ang iyong panalangin. Alam ng Diyos na kailangan mo ng finances, financial, pera, datong, money, bread. Alam ng Diyos yan. Sabi nung iba, be specific. Magkano ang kailangan mo? 500, Lord, kailangan mo 500. Alam ng Diyos na kailangan mo ang 500, huwag mo nang explain sa Diyos. Alam ng Diyos na may pagkagamitan ka sa halagang 500. Alam ng Diyos na yung 500 mo, yung pambibili mo ng bahay at lupa. Huwag mo na i-explain. Just say it, Lord, I need
500 pesos. Some feel long prayers make them more spiritual, more mature, and more devoted. Pagtayo sa mahabang panalangin, feeling niya super holy. Holy than thou. Holy than me. Kasi I prayed 1.5 hours. Kaya pagpasok mo, pagdating mo ng araw ng linggo, talagang super banal ka. Don't talk to me. I am holy. Dahil nag-pray ng pagkahaba-haba. Kapatid, in a simple prayer, paglabas mo ng bahay, Lord, maulan, gusto kong pumunta ng church, gusto kong kasama ang mga kapatid, sasamba sa iyo. Ihahatid ka ng safe and sound ng Diyos sa lugar na ito. Ang haba-haba mo manalangin kagabi, tapos wala ka. Piningi mo pa kay Lord na, Lord, stop the rain! May, go! Di ba yung bagyo si May? Ngayon siya bagat na. Simple. Ayaw mo na ng ulan, sabi mo, Lord, yung ulan namin, papatakay mo na lang sa mga dams namin para mapuno yung dams, para may tubig ang gripo namin. Lord, yung ulan, papatakay mo na doon sa mga taniman namin na natutuyo. Hindi naman buong Pilipinas binabaha at inuulan, correct? May mga taniman na natutuyo pa rin. May El Nino pa rin. Ganun lang kasimple, mga kapatid. Number 4, some feels long prayers are just demanded for believers. Number 5, some feels long prayers impress people. So, kailan dapat magtagal ang mananampalataya sa panalangin? Hungry na po kayo? Kailan nga ba tayo dapat magtagal sa panalangin? Alam nyo, nung sinabi po ng ating minamahal na pastor na, nung Friday, kailan ba yung prayer and fasting natin? Last Friday lang? Oh. Kasi magmula ho nung ako'y na-diagnose. Diagnose talaga no? Na mataas, I do not accept na I am diabetic. Mataas lang ang sugar ko. That's it. That's it. May glucose. That's it. But I'm not diabetic. Magmula po noon, mga kapatid, nag-start akong kumain, 3 meals pa rin. Pero yung hapunan ko na ginagawa ko sometimes ng 9, 10, tinigil ko na po yun. Kumain na ho ako ng alas 5. Kaya talagang totally, ang katawan ko, 26, 23, 24. Sabi ng asawa ko, Darlene, pumayat ka talaga. Yung mga pantalon ko, tsaka yung mga polo ko, pina-repair ko sa kanya. Ang problema ko, paano kung patabayin uli ako ng Lord? Di kalas na naman. Itong pinoproblema ko, mga kapatid, binilang ko. Pag kumain ako ng alas 5 ng hapon, ang kain ko na po noon, 7:30 o 8 ng umaga. Ilang oras po ako nag-fasting? Hmm? 14. Dinagdagan pa nung pastor natin ng alas 10 hanggang alas 3. Alay akong nagpapasalamat sa Lord, muntik na ho akong maburyong. Natandaan ko nung first time namin magkasama nung mahal nating pastor na kami na lang ho nagpipray dito, nagpipray and fast. Sinubukan namin talaga hanggang alas 6 yata yun. Sabi nung mahal nating pastor, Pastor, malapit na akong maburyong. Tama ba yung words na buryong? Yung malapit nang mawala sa katinuan dahil talagang gutom na. Biruin mo, alas 9 hanggang alas 6 ng hapon.
Hindi na ho na yata naulit yun. Eh ano naman gusto niyo, buryong yung pastor. Kaya yun yung pasalamat ko talaga sa Panginoon. Imagine niyo po, 5:00 pa ng hapon ako naghapunan, tapos uulit ako ng ganun pa. Sino po yung nagpapasting? Sino yung nagpipray? At gaano tayo dapat kahaba? Huwag niyong gayahin ho yun 14 hours na magpapasting. Kailangan may doktor. Oo, may doktor. At baka pagkatapos niyo, hindi holiness yung natagpuan niyo, kundi yung ganyan na. So, kailan? Dapat magtagal ang mananampalataya sa pananalangin. There are special times when an extended prayer time is necessary. Some of these things are clearly in the scripture in Acts chapter 16 verse 25. Sometimes a special pull to praise and adore God is felt within. Sa Acts 16 verse 25. Acts 12 verse 1 to 5, especially in verse 5, sometimes a special needs arises, maybe your own or friends' need. Siguro pag nililid ka ng Panginoon, nahabaan mo yung panalangin mo, yun ang nangyayari, may kailangan kang ipanalangin. Siguro, yung mga panalangin na nag-a-arise, yung mga problema, matitinding problema, kailangan mo ma-encounter ang Diyos, you have to pray a lot. Maraming oras, mahabang oras. Kung meron nag-prayer request na ipag-pray siya, at kailangan ng panalangin mo, you have to pray a lot. Minsan, ginagayad po tayo ng Panginoon. Pag ayaw ka pa niyang patayuin, hindi ka talaga mararamdaman mo yun. Na kailangan mong i-extend, hindi dahil gusto mo na, dahil kung tutuusin, pag gusto mo, ayaw mo na. Pero minsan, pag nililid ka ng Panginoon, na-experience mo yung presence ng Panginoon, dahil doon sa ipinapanalangin mo, i-extend ng Panginoon yan. Mismo ang Panginoon ang mag-convict sa iyo para sa mahabang panalangin. Matthew chapter 4 verse 1 to 11. Sometimes in a trial or temptation is faced. Kapag ka may hinaharap kang mabigat na suliranin, problema, temptation. Acts chapter 13 verse 1 to 3. Minsan kailangang ayusin isang bagay o gumawa ng malaking desisyon. Pag may pagdidesisyonan, sometimes kailangan ng mahabang panalangin. Sabi nga nung iba, think twice. Last rule, rule number 3, trust God. Ilan po nagtitiwala sa Diyos? Di ba? Lahat tayo nagtitiwala sa Panginoon. In verse 8, sabi po, do not be like them, for your Father knows what you need before you ask Him. Again, isang napakatibay na salita na sinabi ng ating Panginoon mismo na bago pa tayo magsalita, humiling ng mga karaingan natin, alam na ng Diyos na ating Ama ang ating pangangailangan. Meron bang tatay dito kapag humingi ang kanyang anak ay nagbibigay kaagad kahit hindi pa nagsasalita yung kanyang anak na, Tay, kailangan ko ng 1.5. Hindi mo pa sinasabi sa tatay mo, binigyan ka kagad ng 1.5. Meron ba nun? Bagay, hindi naman tayo Diyos, tayong mga tatay, no? Kailangan natin marinig yun, di ba? O sa mga tatay, sa mga binata na gustong maging tatay, ito, maganda to. Hintayin yung mga anak nyo kung magkano hihingin. Kasi hindi nga tayo Diyos. Pero ang ating Diyos, hindi pa tayo nagsasalita, alam na kaagad ng Diyos na kailangan natin ng 1.5. Bago pa natin sabihin, Lord, kailangan ko po 1.5, alam na ng Diyos yun. Kasi mismong si Jesus na nagsabi, na bago ka humingi, alam na ng Diyos na iyong Ama sa langit, ang iyong pangangailangan. Okay, rules number 3 is trust God. Magtiwala tayo sa Diyos. Very simple. But sometimes, it is hard to play. Mahirap magtiwala sa Diyos, lalo na't walang ebidensya. Di ba? Naalala ko na-touch ako doon sa narinig ko kanina eh. Alam niyo kung si Elisha nagtago after na natalo niya yung 450 God's
Belam ba yun? Prophets, 450. After that, nung marinig niya, nasabi ni Jezebel, papatayin ko yan, si Elisha. Napahiya ako. 450 prophets ng aking Diyos na si Baal, natalo, nagtago. Nagpunta sa kuweba. Tapos, ano sabi? Nakipagkita ang Diyos sa kanya at tinanong, Elisha, bakit ka narito? Twice nga nagsalita, kasi twice din nagtanong ang Panginoon. Same words, same sentences yung binanggit niya sa Panginoon, inulit niya. Kasi po, pinagbalakan akong patayin ni Jezebel at pinagpapatay na po yung mga propeta nyo. Ako na lang po natitira. Tapos anong ginawa ng Diyos? Humangin. Yung hangin, nabiyak ang mga bato. Ano pa? Lumindol. Pero ang sabi ng salita ng Diyos, wala doon ang Diyos. At muling nagtanong, Elijah, bakit ka narito? Sa prayer time mo, bakit ka naroroon? Sabi ng song leader natin kanina, bakit ka naririto? Wala naman siguro katulad ko, ba't ba ka naririto? Di ba? Wala naman ganito, ano? Tapos nagbilu-bilo ka pa ng buhok. Bakit ka narito? Ang sabi ng Panginoon. Alam niyo, maganda kay Elijah, he did not ask another miracle. Tayo mga born again, mahilig tayo sa mga miracle. Ang dami na nating miracle, di ba, mga kapatid? Alam niyo, ang gusto lang ng Diyos para ma-restore si Elijah, gusto ng Diyos yung pakikipag-fellowship niya kay Elijah. But Elijah did not ask another miracle. Ang dami ng miracle ni Elijah naranasan mula sa Diyos. Magmula nang siya'y maging propeta. Tayo mga kapatid, ang dami na ring miracle na naranasan sa ating buhay nung tayo yung born again. That's why, pag tayo nag-pray, we need one thing. Just trust the Lord. Tiwala lang, mga kapatid. Sabihin mo sa katabi, tiwala lang. So alam ng Diyos ang pangangailangan ng mananampalataya bago pa man siya humiling. Kung gayon pala, mga kapatid, why then should the believer pray? Bakit mo nga ba kailangan pang manalangin? Alam naman pala ng Diyos. Ang lahat ng ating pangangailangan, kasi gusto ng Diyos ipinapakita ng panalangin ang ating pangangailangan at ang ating pag-asa. Yun ang ginagawa ng panalangin. Ipakita yung ating pangangailangan at pag-asa sa Diyos. Ang mga mananampalataya sa makatuwid ay hindi lamang mananalangin o nananalangin upang matugunan ang kanyang mga pangangailangan, kundi upang magbahagi, makipagkaibigan at pagyamanin ang kanyang buhay kasama ang Diyos. Ika nga mga kapatid, fellowship with God while you are praying. Yun ang gusto ng Diyos. When you begin to bow down before God and pray, gusto ng Diyos ang makipag-fellowship sa iyo. Gusto ng Diyos na makipag-usap sa iyo. Naalala ko rin, sabi ko nga, di ba, nagpipray tayo, sometimes we cried. Crying is not a sign of weakness. Umiyak tayo sa harapan ng Panginoon, hindi ibig sabihin mahina tayo. Gusto ng Diyos na tayo umiiyak sa Kanyang harapan. Gusto ng Diyos na ibinubuhos mo yung laman ng iyong puso. At gusto ng Diyos na magtiwala ka sa Kanya while you are crying before God. Kaya gusto ng Diyos na tayong manalangin kasi gusto niya fellowship. So the more you fellowship with God, the more you fellowship with God, the more you will know God and learn to trust and to depend upon God's care and promises. In Psalm 32 verse 10 says, many are the pains or woes of the wicked, but for the one who trusts Yahweh, loyal love surrounds him. Hallelujah. Maraming nakangyayaring mga pangit, sufferings, pains sa mga masasama. Pero you are surrounded by God, loves, and cares. In Psalm 125 verse 1, those who trust in Yahweh are like Mount Zion, which cannot be moved, but abides forever. If you trust God, you will be like Mount Zion. Isang matibay na bundok na hindi ka
mauuga. Wala tayong nabasa sa Bible, even God talk. Hindi nauga ang Mount Zion. At doon niya tayo itinulad. Doon itinulad ang isang taong nagtitiwala sa Diyos. Ang totoo, maraming bagay sa mundong ito na makapagpapauga sa atin, pero when you pray to God and trust the Lord, you will not be moved. Ganon katibay ang ginagawa ng Diyos sa ating mga buhay. So the believer is God's son. Amen. God is the believer's father. Kaya't ang mananampalataya, mga kapatid, ay maaaring magpahinga sa Diyos at sa kanyang mga pangako. Hindi niya kailangang magsikap at manalangin ng mahaba upang marinig siya ng kanyang ama. Wala pong tatay sa lupa kapag lumapit ang anak at sinabi ng ama, "Anak ba kita?" Wala. At ganun din ang Diyos. Pag lumapit tayo sa Kanya, alam niya na lumalapit sa Kanya ay Kanyang anak. At kaya ka lumapit sa Diyos dahil alam mo na ikaw na siya ang iyong ama. Tama, mali. So nais ng Diyos na marinig. God desires to Him and answer the believer's prayer to meet the believer's need. Bagamat alam ng Diyos na alam niya ang iyong pangangailangan, pero gusto pa rin niyang marinig. Not your need necessary, kundi your voice, kapatid. Gusto ng Diyos na marinig ang tinig mo. Hindi lang yung pangangailangan mo, kundi yung tinig mo. Itinakda ng Diyos sa mga mananampalataya bilang daluyan kung saan siya nagpapala at gumagalaw sa mga tao. In our conclusion, my conclusion is this, mga kapatid. Again, Jesus the Lord said, when you pray, do not use many words. Because in Greco-Roman religions, repetition was used to pester the gods so they would grant someone's prayers. Mga kapatid, kung tayo'y mananalangin ng mahaba, huwag nating yamutin ang Diyos. Ang mayamot, kaya tinawag na mayamot, dahil mga may nangyamot. Dahil sa mga ibon, dami ng ibon, maya, tarat, at ibong simbahan, kinakain nila ang palay. They pester the fields. Kaya ang mayamot tinawag na mayamot. Kaya lumipat na ako ng kupang. Mga kapatid, when we pray, do not pester Jesus. Huwag mong yamutin ang Panginoon. Okay ba yan? O yung hindi, mga taga-mayamot, tayo. Tayo na tayo. Hallelujah. Before I pray, maiksi lang to sa closing. Gusto ko lang pong imbitahan yung mga musician natin. Tapos kantahin lang natin yung pong opening song. Mga kapatid, di ko kayo invite sa harapan. Gusto ko lang po sa pagkanta natin, analyze every words sa lyrics po ng kanta. Okay po ba yon? And with all your heart, if you can, invite the Holy Spirit. If you can, invite Him genuinely, kasama yung puso. If you ask the Holy Spirit to touch you, ask Him. Huwag na ho natin pahabain pa. Sabihin mo lang, Lord, as I sing this song, let your power fall on me. Amen? Hallelujah. Yes, Lord.
welcome you, Father God. Yes, Lord. You can raise your hands to the Lord as a sign of our surrender to Him. Yes, Father God. Let's sing this song. All it's take is one moment, just one touch from you. Yes, Lord. Put aside all distraction, 'cause I came for you. I came for you. We need you, Father God. I need you more than ever. Nothing else, Lord. Nothing
mo kapatid. Holy Spirit, Yes, O God. you are welcome. Come and move, Lord. Move, Father God. Hallelujah. We desire an encounter once again. Send your fire, Lord. Yes, Lord. Send your fire. Release your power so we'll never be the same. We desire an encounter once again. Holy Spirit, Holy Spirit. Hallelujah. Thank you, God. Holy Spirit. Salamat po, Ma. Salamat po, Banal na Espiritu. Thank you, Lord Jesus. Hindi namin kayang sukatin ang kabutihan mo, Panginoon. Hindi namin kayang sukatin ang iyong kapangyarihang ibig niyo makamit namin, makamtan namin, maranasan namin, Panginoon. Marami pong salamat. Lord, I do believe lalabas kami sa lugar na ito. Na may mga bagay sa aming buhay na tinanggal mo, inalis mo. Especially sa aming mga prayer life. This prayer, Lord, yung mga turo, preaching, teachings about prayer. Prayer will become our lifestyle, Panginoon. Lalabas kami, Panginoon. Sasabi namin, we will never be the same again. Because of the touch of the Holy Spirit, because of His power, because of His anointing, Lord, thank you. Thank you. And we love you. We love you. Lahat po ng ito aming tinatanggap, inaasahan. In the name of Jesus, who said, before Abraham was, I am. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Diyos. Praise the Lord. Amen. Right now, mga kapatid, purihin po ang Panginoon. May pagkakataon naman po tayo makapagkaloob ng ating mga tithes and offering sa ating pong Panginoon. Tayo po lahat po ay magkaloob sa ating Diyos.